lahat ng nag-post at nag-text ng kanilang comments today. At dahil medyo nagugutom ako sa haba ng binasa ko, parang gusto ko nang mag-breakfast. Cherry, ano bang niluluto natin dyan ngayon? Parang masarap yan ah. Thank you, Sean. Tuloy-tuloy tayo dito sa Pulsa 5. Cooking segment na tayo ngayon. Oras natin, 6:27 na ng umaga. At budget-friendly meal ang ipapakita namin sa inyo ngayong umaga. And classic na pambaon ito ng mga bata. Pero bibigyan natin ng konting twist para mapakain natin ang mga bata ng gulay. Makakasama po natin ngayong umaga si Chef Haset Go para turuan tayong gumawa ng chicken nugget na may vegetables and vegetable nugget also. Thanks for joining us, Chef Haset. Ayan. So, yun, gagawa po tayo ng chicken and vegetable nuggets. Ayan, so kakaiba pong recipe to kasi may vegetables. Ayan. So, Chef, i-combine ba natin yung chicken nugget na may vegetable o magkahiwalay yung vegetable nugget sa chicken nugget? Pwede nating pagsama, pwede rin hiwalay. Oo, Okay. pero yung timpla niya, pare-pareho lang with chicken. Para yung mga bata, pagkain nila, akala nila chicken pa rin. So, may gagawin tayong, sabihin nating pandaya, pero yun yung paraan para mapakain natin yung mga bata ng vegetables. Okay, Ayan. so anong ingredients? Okay, so we have here chicken, no? Ito Chicken nakapili breast. na. Okay. Oo. So, syempre, yung nuggets naman, maliliit yung size. So, i-slice natin siya sa maliliit. So, chicken breast kailangan, ano, Chef? Ayan. So, nakapili na rin po siya. Maganda yan kasi lean part ng Yes. chicken. Oo. At saka, syempre, tanggal na rin yung skin. Oo. Tanggalin niyo yung balat para mas healthy. Tama. Ayan. Sama natin. Okay, so chicken breast and then yung marami naman sa mga viewers natin, alam na nila how to cook the chicken nuggets, di ba? We Yes. need flour, we need egg, we need breadcrumbs. And to season natin siya with salt and pepper. Okay, tapos according to your salt taste and na. pepper. Pepper. Yan. And then, lalagyan natin ng konting chicken powder lang para mas Okay. malasa lang. Pero this is optional naman. Oo, optional yung chicken powder. Ito nabibili raw sa mga grocery yung chicken Yes, powder. oo. But mostly kasi nakasupply yan sa restaurants na malalaki na eh, no? Tama. Malalaking containers. Okay, Okay, and then, so- bake tayo ng 1 piece of egg. Alam mo, kahit akong hindi masyadong marunong magluto, parang confident ako kaya kong gawin to eh. Yes. Actually, parang siyang breaded chicken. Oh, breaded Ayan. chicken lang naman siya eh. Kaya lang saan papasok yung vegetable, doon tayo interested. Okay, so i-dredge natin tong chicken. Diba sa flour muna. Mabilis lang to iluto eh, no, Chef? Yes, oo. I-deep fry lang naman natin. So, magandang pambaon. Ayan. Dredge natin sa flour. Then sa egg. Anong tip mo sa kanila, Chef? Kasi kung halimbawang ibabaon nito, no, and it will take a few hours bago nila kakainin pa. Yes. Masarap kasi minsan prito bagong luto eh. Oo. So, Actually, ano talaga, pag babao naman talaga, hindi na talaga siya tulad nung freshly cooked na cooked, parang oo. crispy pa. Oo. Ayan. So, kung yung school nila, like kung may microwave sila or toaster, pwede lang i-toast ulit para that's the way yung para ma-reheat mo yung baon nila na chicken. O siguro yung mga baunan na may ano, no, may insulation para medyo, kahit So, medyo warm pa. Yes. Ayan. So, make sure lang na mainit na yung oil, no? Para crispy yung chicken natin. So, saka natin siya ipafry. So ano lang yan, mga 3 to 5 minutes frying? Or ano bang frying time ng chicken? Nipis naman yung Yeah, mga slices eh. Less than 2 minutes lang kasi maliliit naman siya. Okay. Tapos yung vegetables natin, ang lalaki natin. Anong mga bagay na vegetables ang pwedeng ilagay sa nuggets? Ang naisip ko, ito eggplant, and then ito kakaiba, although medyo slimy yung Wow, okra kasi. okra, ha? Pero it's healthy, it's good for digestion kasi. Oo. At saka, di ba medyo slimy siya? So, pag nagsasuffer yung mga bata sa constipation, okay na okay yun. Maraming kids ang nagsasuffer sa constipation, Yes, oo. Chef. Pero maganda to kung mag-hide mo yung okra dahil mahirap kainin yan. Oo. I mean, maraming may ayaw ng okra. So, lalagyan natin siya ng yung chicken powder para lasang chicken siya. Doon mo imamask yung lasa ng gulay. Yes. Pero maraming ang misconception doon eh. Marami namang batang willing kumain ng gulay eh. Basta wag nyo lang i-introduce yung idea na Tama, oo. gulay doesn't taste good. Dapat as early as their first solids, ipaalam nyo na sa kanila Sanayin na rin. masarap Sanayin ang na rin. gulay. Okay. The same, as you can see, the same procedure, no? So parang it reminds me of the mga vegetable tempura
Di ba? Parang Oo. pagkain mo ng shrimp, tapos transfer to vegetable. Pag ganun That na one rin naman, Masarap ano na siya, rin. parang tempura mixture na yun, like parang butter na talaga, nakakombine na lahat. Parang all you have to do is i-dip na lang yung vegetables dun sa tempura butter na. So, ganito kalalaki, chef. You don't even have to grind it. Yung hindi maliliit na... So, i-dip na yun. Nilagyan mo na siya ng chicken powder. I-dredge ko siya mamaya dun sa parang i-dust ko lang yan. Sa ibabaw. Okay, so lagay lang natin yung chicken. Alam niyo mga kapatid, itong okra nga daw because it's slimy. Yung slime niya sa loob ng katawan natin, parang dumidikit doon yung mga toxins and yung mga Yes, kaya impurities and it mabilis na. slides out. At saka it lower the risk of hypertension. Marami siyang health benefits din. Pag vegetables naman talaga, panalo sa vitamins and yan, nutrients. Sabagay, yung bata pag crunchy, type nila yan di ba? So, handa natin. ihahalo mo parang yung iba chicken, yung iba gulay. So, makiplate na tayo. So, handa natin. Pwede natin silang baunan ng pwedeng plain rice, pero pag mas appetizing tingnan, pwede tayong mag-fried rice. Lalagyan natin siya ng like green peas para may kulay yung rice natin. Pero minsan pag prito, masarap yung yung white rice na plain lang di ba? Yeah, Para pwede rin. to complement to that, Plain. So, gagawin natin pang rice natin. Ito naman pag nasa bahay lang. Oo. Pero, pag baon, syempre, hiwa-hiwalay para hindi madaling mapanis. Oo, maganda rin sa kids, yung gagandahan mo yung presentation ng plato nila para interesting to... Tsaka wag sobra yung rice. Syempre, tama-tama lang para sa kanila. Oo. Kasi sayang din kung hindi nila maubos O sige chef, habang tinatapos natin itong ating chicken and vegetable nuggets, babalikan natin si Chef Hassett Go maya-maya lang. Puntahan muna natin ngayon si Sean at saka si Lord dyan sa studio. Nagbabalik po ang Sapul sa 5 at nakita nyo nga, luto na ang ating chicken and vegetable nugget at nandito si Chiki para husgahan. Oo, naamoy ko dun sa loob ang Ito. ating nuggets, Chef Hassett. So, teka, atupagin ko to. Ayokong galawin. Ang ganda ng kanyang nga pagkaano, no? ang ganda ng presentation. Ng So, presentation. ito, medyo malilito na po yung mga chikiting nyo kung nasa ng chicken at Yes. nasa ng vegetable. That's the idea. Oo, sa look, medyo pasado siya, di ba? Interesting for the kids. So, ngayon titingnan natin sa lasa kung pasado So, ito yung vegetables kanina, di ba? Oo. Tapos, parang nag-sprinkle lang ako ng chicken powder para may lasa siyang powder. I mean, chicken. Pero they can substitute with cheese powder, barbecue powder. Ay, available naman yan sa supermarket. Okay. Chef, pwede ba yung grated cheese din? Yung parang quick Okra to, melt. no? Pwedeng iganon yun, ilagay. Yan, pwede yun. Oo, Pwede, no? oo. Masarap Kasi yan. masarap ang cheese for a lot of kids di ba? Yes. Pero kagaya ng sinasabi natin kanina, huwag niyong palakihin yung mga kids nyo na averse sa vegetables. Oo naman. Let them, di ba, Chiki, no? Parang let them know early on na parang masarap ang vegetables. Lalo na pag ganyan na presentation na, ayan, breaded na, so malasa siya. Tapos unti-untiin nyo na, i-introduce nyo na lahat ng gulay. Pwede ba bukod sa talong tsaka sa okra, ano pang pwede mong gamitin dito sa recipe? Actually, pwede yung zucchini. Ay, sarap ng Yung zucchini. cucumber. Ayan. Oo. So, yung zucchini kasi medyo mahal lang Pero, yung Pipino, eggplant, pwede? ayun, pwede. Pwede yung pipino. Kaya lang medyo matubig. Yes, ano yung matubig sauce na naman siya. linagay mo? Mayo ketchup Mayo lang. ketchup. Yun naman yung Classic. usual na. Tsaka ano, Tsaka type ng bata yan. Mo, cheers, kahit walang sauce, sarap. Kahit walang sauce, no? Pwede na kasi masarap din yung Sarap. ganyang breading. Titikman ko yung talong, ha? So, ganyan lang yung presentation. Simple lang, pero at least meron na. Kahit ba binabaon, pwedeng lagyan ng presentation? Pwede rin, ano? Chop, you have to chop na lang the spring onions. Or yung cheese, tama yung idea mo na masarap Yung yun. cheese, Grated pwedeng cheese ilagay on sa top, breading, masarap yun. no? Appetizing yun. Kaya, alam niyo yung mga bata. Sabi ko nga parang this is a take on the Japanese tempura di ba? Yung parang ganun ang idea Exactly. niya. So Yes. kahit ano, actually Oo. pwede mong gamitin ingredient, ano? Kung mahilig ka sa seafood, pwede ring fish fillet, Yes fish, po, tama. di ba? Or shrimp. Yun. Kaya lang mahal yung fish tsaka yung shrimp Ang hanap natin yung medyo Kung fish affordable. naman, yung cream dory. Ayan, creamy dory. Oy, Pwede sarap yun. yun. Magkano to per serving, chef? Actually, believe it or not, less than 40 pesos. Like,
roughly mga 35 pesos lang. Oh, di ba? Yeah. Mas mura pa kesa sa fast food. Oo, Yeah. kasi ang mura ng gulay eh. Tapos mas fresh pa yung mga choices natin dito. Yes, for pwede mo gulay. silang baunan yung drinks naman nila. Pwedeng calamansi juice na lang. Healthy at mura pa. Yun yung 5 pesos na remaining. So, para 40 pesos sarado. Alam mo, totoo yun, Chiki. Hindi na ako masyadong bumibili ngayon ng mga juices sa grocery. Bumibili lang ako maraming kalamansi. At nagpapagawa na lang ako sa bahay. Ang sarap Warm or naman cold, kanin. it's good. Kuha ko ng ganon dito. Oh, Chef Sarap. Hassett, Ang baka you want to invite our viewers to your Oo. restaurant? I would like to invite everybody to come and visit Med Chef Homemade Cakes, Pastries, and Desserts by Chef Hassett Go along Mother Ignacia, number 139. And then we have telephone number 732-3355. And they can also like or add us sa Facebook. Ayan, Med Chef Homemade Cakes, Pastries, and Desserts. Or kahit Hassett Go. Ayan, i-add nila ako. Tapos, Madaming mag-friend sa'yo. Si Chef Hassett, batang-bata eh, di ba? okay, tapos meron kaming group of chef like Personal Chef Manila. So we do consultancy po, food solutions sa mga restaurants. Yun, gusto magtayo ng restaurants. Ayan, kami po yung gusto nila. Kami po yung kailangan nila i-contact. Meron kaming website like www.personalchefmanila.com. And then may event ako dun sa shop. Every Friday po yun. We call it Chef Hassett's Desserts to Go. So parang the first and only dessert market dun sa Mother Ignacia. So alam mo yung tipong buy one, take one, 3 for 100. Ay, yung mga cake slices, Okay, lahat so gawa every ko. Friday. Yeah. The whole day. Opo, the whole day po yan. Okay. And then every Sunday po, Legazpi Sunday Market sa Makati po. Ayan, so... Busy. bazaar Pero siya. Cherry, comment na natin si Chef na dali niya dito yung baked goods niya. One of these days Ayun, naman. Yung mga Kasi apart desserts from this, naman. ang specialty talaga ni Chef Hassett are desserts. Yan. We'd also like to thank Chiki Gomeco Group of Companies para naman sa ating kitchen dito. Their address is number 2, Rincon Street, Malinta, Valenzuela City. Ito po ang kanilang telephone number, 292-4424. Ayan. At ngayon, busog na tayo dito. Kailangan naman nating balansihin at mag-workout tayo. Puntahan po natin ulit si Lia na nagma-Muay Thai. Go, Lia! Magandang umaga ulit mga kapatid. And yes, Muay Thai ang pinag-uusapan